Get your pen and write your story all over again. And this time, learn the lessons, motivate others, and share that inspiration. Dear Max FM with DJ Chini. Dear Max FM, maayong hapon, please call me Winder. Meron akong karelasyon, Chin. 2 years ang relasyon namin. At 2 years ko na din siyang pinag-aral. Sabi kasi niya, hindi na niya kayang magtrabaho habang nag-aaral. Malaki ang agwat namin. Ako ay 31 years old at siya naman ay 23 years old. Siyempre, nagmahal ako, kaya tinulungan ko siya. Single ako ng ilang taon, kaya may ipon. Masipag siyang mag-aral at matataas ang grades. Kaya hindi ako nang hinayang na pag-aralin siya. Ang pinanghihinayangan ko lang ay hindi ko pinansin yung red flag niya. Nakakausap pa rin kasi niya yung ex-boyfriend niya at yung family nung ex niya. Sa tanda kong to, naging matured na sa pag-iisip ko, kaya hindi ko na pinansin. Hindi big deal sa akin kung may communication sila ng ex at family niya. As long as wala naman ako nakikitang changes sa girlfriend ko towards our relationship, okay ako. Pero sana pala, pinag-usapan namin ang tungkol doon. Kasi nung gumraduate siya, sabi ko, baka hindi ako makaka-attend ng graduation mo kasi may trabaho. Pero nung nalaman kong may award siya, sabi ko, aakyat ako ng stage kasama niya. Kaso nga lang, hindi ko siya makausap few days before ng graduation niya. Baka busy sa graduation ng practice, kako. Kasi nung sinabi ko, baka hindi ako makaka-attend, hindi na niya sinabi sa akin ang details ng graduation niya. Tapos nakita ko na lang sa mga photos na nandun na ang family ng ex-boyfriend niya. At ang kasama niya sa stage, mama ng ex-boyfriend niya. Tinanong ko, Chin, tungkol sa nakita kong photos doon. Ngunit ako pa ang naging mali na kesyo mas pinili ko daw ang trabaho ko kesa sa kanya. Isang araw lang naman daw yun. Pero hindi ako naniwala na dahil lang doon kung bakit mas pinili niya ang family ng ex-boyfriend niya. Kasi pala, nagkabalikan na sila before pa the graduation. Pinatapos nilang ang graduation bago niya aminin. Para bang naghanap lang siya ng mag-sponsor ng pag-aaral niya, Chin. Ramdam ko minahal niya lang ako dahil pinag-aaral ko siya. Hanggang dun lang yun. Pero dahil tapos na ang obligasyon ko sa kanya, basta na lang siya aalis. Umalis at bumalik sa pamilya ng ex-boyfriend na ngayon ay boyfriend niya na nga ulit. Chin, gusto kong manumbat. Pero wala rin patutunguhan. Para akong na-scam sa isang investments at sa ngayon, hindi ko pa rin matanggap yung lahat. Gigigil pa rin ako at nanggigigit-git sa galit. At gusto ko sanang bawiin ang lahat na gastos ko. Kaya tanong ko lang kung may chance bang mabawi ko pa ang lahat ng nagastos ko sa kanya. Please advise me. And please play, pakitugtog na mga kantang ito. You Are There, and If You're Not the One. Hanggang dito na lamang ang inyong kamax, Winder. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns.
Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Max FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Max FM with DJ Chini.